Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At isang magandang araw rin po sa lahat ng nanonood, Muslim man o hindi. Ngayon po ay pang-siyam na araw natin at welcome sa ating araw-araw na pagbabasa ng banal na Quran sa wikang Filipino. I-click nyo lamang po ang aking profile para sa mga naunang part ng ating pagbabasa. Hinikayat ko po kayo makibasa at magnilay kasama ko sa mga salita ni Allah na gabay para sa katauhan. Itutuloy po natin ito sa Surah Al-Baqarah pa rin, verse 161. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tunay na iyong mga hindi nananampalataya at namatay na hindi nananampalataya ay mapapasa kanila ang sumpa ni Allah ng mga anghel at lahat ng tao. Sila ay mananahan dito habang panahon. Hindi pagagaanin para sa kanila ang parusa at hindi sila palulugitan. Ang inyong Diyos ay nag-iisang Diyos. Walang Diyos na marapat sambahin liban pa sa Kanya, ang mawain at ang mahabagin. Tunay na sa pagkakalikha sa kalangitan at lupa, sa pagpapalit ng gabi at maghapon, gayon din sa malaking barko na naglalayag sa dagat, na nagdudulot ng pakinabang sa mga tao at sa ibinaba ni Allah mula sa langit na tubig na binubuhay niya sa pamamagitan nito ang lupa matapos ang pagkatigang nito at nagpasibol dito ng lahat ng uri ng hayop, gayon din sa pamamahala niya sa hangin at mga ulap na nakaapekto sa langit at lupa. Katiyakang ang mga ito ay mga palatandaan para sa mga taong nag-iisip. May mga tao na nagtuturing sa iba pa liban kay Allah bilang kanyang mga katambal. Minamahal nila ang mga ito tulad ng pagmamahal nila kay Allah. Ngunit ang mga nanampalataya ay mas matindi ang pagmamahal nila kay Allah. Kung may isip lamang ng mga makasalanan, kapag nakita nila ang parusa, ay makatitiyak sila na ang lahat ng kapangyarihan ay pag-aari ni Allah at si Allah ay malupit kung magparusa. Kapag itinanggi na mga sinunod sa kawalang pananampalataya ang mga sumunod sa kanila at makikita nilang lahat ng parusa, ay puputulin nila ang kinalaman nila sa Kanya. Sasabihin ng mga sumunod sa kawalang pananampalataya, kung kami lamang ay magkakaroon ng isa pang pagkakataon sa buhay, ay aalisin namin ang aming kinalaman sa kanila, tulad ng pagtanggi nila sa kanilang kinalaman sa amin. Sa ganitong paraan ay papakita ni Allah sa kanila ang kanilang mga gawain at ang ito ay pagsisisihan nila. Sila ay hindi lalabas mula sa apoy. O mga tao, kumain kayo mula sa kung anumang nasa lupa na pinahihintulutan at mabuti. Huwag din niyong sundin ang yapak ni Satanas. Tunay na siya para sa inyo ay kalaban na malinaw. Siya ay naguutos sa inyo ng kasamaan lamang, kahalayan at ang magsabi kayo laban kay Allah ng mga bagay na hindi ninyo nalalaman. At kapag sinabi sa kanila, sundin ninyo kung ano ang pinahayag ni Allah, ang sasabihin nila, bagkus ang susundin lamang namin ay ang anumang natagpuan namin sa aming mga ninuno. Kahit pa ang kanilang mga ninuno ay walang nauunawaan na anuman at hindi mga nagabayan. Ang halimbawa ng mga hindi nananampalataya ay tulad sa siyang sumisigaw doon sa mga hindi nakaririnig, liban na lamang sa mga tunog na hindi nila nauunawaan. Sila ay bingi, pipi at bulag at hindi sila nakakaunawa. O mga nananampalataya, kumain kayo mula sa mabubuting ibinayaan namin sa inyo
at magpasalamat sa kay Allah kung kayo ay sa Kanya lamang sumasamba. Siya ay nagbawal sa inyo ng mga patay na hayop, dugo, karne ng baboy at iba pang hayop lamang na inialay sa iba pa liban kay Allah. Sino mang mapilitan dahil sa matinding pangangailangan nang hindi niya ito nagugustuhan o hindi dahil sa paghahangad ng pagsuway ay wala siyang kasalanan dito. Tunay ni si Allah ay mapagpatawad at mahabagin. Tunay na iyong mga nagtatago sa ibinaba ni Allah mula sa aklat at ipinagbili ito sa murang halaga ay sila yaong mga hindi kumakain sa kanilang mga sikmura liban pa sa apoy. Hindi sila kakausapin ni Allah sa araw ng paghuhukom at hindi siya dadalisayin para sa kanila ang parusang masakit. Sila yaong bumili ng pagkaligaw kapalit ng gabay at bumili ng parusa kapalit ang kapatawaran. Ano ang magdudulot sa kanila na maging matiisin sa impyerno? Ito ay dahil sa ibinaba ni Allah ang aklat ng buong katotohanan. Tunay na yung mga nagtalo-talo tungkol sa aklat ay nasa hindi pagkakaunawaan na malayo. Hindi kabanalan ang pagharap ng inyong mga mukha sa direksyon ng silangan at kanluran, bagkos ang kabanalan ay nasa taong nananampalataya kay Allah. Sa huling araw, sa mga anghel, sa mga aklat, at sa mga propeta, mga nagkakawang gawa sa kanilang mga kamag-anak, mga ulila, mga dukha, mga manlalakbay, mga namamalimos, at para sa pagpapalaya sa mga alipin at mga bihag. Sa kabila ng pagmamahal nila sa kayamanan, silang mga nagtataguyod ng obligadong pagdarasal at nagbabayad ng obligadong kawanggawa, silang mga tumutupad sa kanilang mga pangako, tuwinang nakikipagkasunduan sila, silang mga matiisin sa kanilang pagiging dukha, sa paghihirap at sa labanan. Sila yaong naging mga makatotohanan, sila ang mga may takot kay Allah. O mga nananampalataya, itinalaga sa inyo ang legal na pagganti para sa mga napaslang, isang malaya para sa malaya, alipin para sa alipin, at babae para sa babae. Ngunit sino mang magpatawad sa kanyang kapatid ng anuman ay marapat na sundan ito ng kabutihan at pagbabayad ng danyo sa kanya sa mainam na paraan. Ito ay pagpapagaan mula sa inyong Panginoon at habag. Subalit, sino mang lumampas sa hangganan matapos nito ay para sa kanya ang parusang masakit. Matatagpuan ninyo sa legal na pagganti ang pagliligtas ng buhay o mga taong may bukas na pag-iisip upang kayo nawa ay maging matutuwid. Itinalaga sa inyo kapag nalalapit na sa sino man sa inyo ang kamatayan na kung siya ay may iwan na kayamanan ay nararapat na siya ay gumawa ng habilin para sa kanyang mga magulang at malalapit na kamag-anak ayon sa kung ano ang katanggap-tanggap. Isang karapatan para sa matutuwid. Maraming salamat po sa pagpabasa sa akin sa pang-siyam na ating araw. Inshallah, ito ay ating ma-apply sa ating pamumuhay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantimpala nawa tayo ni Allah.